ay siyang tunay na difficult talaga ang round na to. Kasi meron kung anong nakaamba at ano man ang nakaambang yon, pag-uusapan namin sa aming difficult round. Correct. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Nancy Bongga. Ito po ang The Kitty Show. Ang taray na talakayan Showbiz Edition. Kahit kaliwat kanan na ang tagumpay ng SB19, nagkaroon pa ng matagumpay ng mga konsyerto. Correct. Si Stel Ahero, kasama si Julian San Jose. Nagkaroon ng matagumpay na konsyerto. Si Felipe, si Ken Suson. Nagkaroon rin ng mga bagong kanta na talagang pinapakinggan, si Jacqueline de Dios. Justin, oo. Ang kanyang... At syempre, ang kanyang very dramatic na kaibigan. At kahit pa nga may bagong mga hosts, si Pablo Nace, sa The kasama Voice Kids, sa sa judges, sa mga coach ng The Voice Kids. At syempre pa, si Josh Callen ay namamayagpag sa kanyang mga kanta. Correct. Ayaw tumigil at ayaw tantanan ng mga basher ang nasabing grupo. To the point na ang mga iniimbento nilang mga balita ay sadya naman talagang malisyoso na. Concerned na ang mga Correct. 18 at may clamor na nga nila sinasabi sa 1Z Entertainment ang pamunaan na nag-handle sa karera ng SB19 na once and for all, patikimin, hagupitin, at ipaalala sa mga basher ng SB19 na hindi sila basta-basta. Correct. So, eto na nga. May opisyal na pahayag na ang 1Z Entertainment tungkol sa mga basher na ito. At babasahin namin ni kaibigang Bonggang-Bonggang Glenn. Glenn, basa. Ito nga, according sa 1Z Entertainment, 1Z Entertainment strongly condemns the dissemination of false information and defamatory statements targeting our artists, kabilang na ang SB19. We implore fans to refrain from engaging in such behavior towards any artist. Ayan, yes, ito na ang nakaamba. Legal action has been initiated against accounts involved in these malicious acts, and we are diligently working to identify and address the individuals responsible. Oo. At sabi nga, we encourage everyone to promote a respectful and positive online community. At yan po ay nagmula sa 1Z Entertainment. Ang management team ng So, dun po muna tayo sa promote a respectful online community. Kasi po naman talaga, may mga basher na talagang grabe ang mga iniimbentong mga balita. Grabihan ang panlalait, super below the belt. Na para bang sila lang ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Tandaan niyo po, ang SB19 at 18 ay hindi po robots. Correct. Lalong hindi sila AI. May araw na talagang masasaktan sila. At talaga po naman ang mga 18. Pag nambabarda talaga. Gusto yung bardagulan, papatol sila. Actually, si Pablo nga po ang nagsasabi lagi sa 18 na always choose to be kind. Yes. Diba? Na huwag nating patulan. Kaya lang, of late, may mga issue kasi na talaga namang grabe na ipinupukol sa nasabing grupo. Lalong-lalo na sa dalawa na lang miyembro. Si Ken Suson at kay Josh Callen. May mga aligasyon na di umano si Ken daw at si Josh hindi pala daw. For them, kung nagpapakalat ito, siguradong-sigurado sila, nag-rumors ang dalawang binata bordering on pedophilia. Yung parang ang dating ng groomer is that may mga batang babaeng nagugustuhan, hinihintay magdalaga, tapos saka pipitasin. Correct. Diba? So, yung nagpapakalat po nun, yung may akda nung nasabing chika na yon, humingi na po ng paumanhin sa X. Pero, feeling ko, too late the hero na yan, girl. Diba? Dahil,
the damage you've caused, sobra-sobra. At ang nakakaloka pa, yung mga katulad mo at yung mga ibang fan na galit at inggit na inggit sa SB19, paulit-ulit na kinakalat yun. Ang ginagawa ngayon ng 1Z Entertainment, hindi ba kadalasan fictional names naman talaga ang nakalagay sa mga fandom. Di ba nakalagay doon, ina-identify na nila kung kanino talaga yung account na yon. Saka nagsisik na sila ng professional help para matukoy talaga kung kanino parang nakapangalan yung account na iyon, di ba? Kung kami nga po dito sa DT Show, may mga fictional names na yung mga nagpapadala sa amin, may senders. Pero pag clinic mo yon, lumalabas mismo kung sino talaga yung tao, kung kanino talaga yung pangalan. So, kayo pa ba? Kahit na anong gawin yung pagtatago, at ang maganda pa doon, nagre-request ang SB19, ang 1Z Entertainment, na meron silang parang ginawang form At saka na parang doon nyo pwede ipadala yung mga links. Doon nila yung mga post na defamatory post, i-report nila sa 1centertainment.ph/contact us. Yan. Yes. Ini-encourage nila na mag-upload ng screenshots at saka ng proof ng report, kasama yung report nila. Yung defamatory remarks ninyo. Ayan, mga ining, mga totoy. Ulitin natin. Saan ipapadala yan, kaibigan? 1zentertainment.ph/contact us. Yan. Sa mga nagmamayabang. At ito pa, may ibang nagmamayabang na nabasa ko sa X. Hindi naman totoo yan. Ano lang yan, yabang lang nila yan. Hindi naman nila gagawin. Saka meron pang mga drama. Wala namang nakukulong sa ganyan. Ay, talaga lang Parang hindi nyo alam ang ibig sabihin ng libel laws. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng defamation. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng slander. Sa ngayon, sa NBI, meron na po sila talagang isang departamento na nakatutok sa online libel and mga ganyang kaso. Kaya kayo, hinasabi namin ulit, kayo na mga masyadong makataba ang utak. At kung umaarte, kaya mo talaga haring-hari at reynang-reyna na parang alam, sabi ko nga kanina, parang alam talaga ang kalakaran sa entertainment industry. Maghunos dili kayo. Lalo na kung talagang ang tatapang nyo kasi nga you're hiding under a fictitious name and a fictitious picture. Sabi nga ni kaibigan Glenn, may isa ng departamento na mahahalukay kayo. Correct. At tiyak, knowing 1Z Entertainment, knowing the Chief Executive Officer nila na si John Pablo Nase, ay, humanda na kayo. At hindi sapat. Kasi sa akin talaga, yung mga nag-a-apologize, tagapin lang na apology, sa akin lang po ito, pero ituloy ang demanda. Kasi hindi mo dadala, di ba? Kasi sasabihin, ano lang pala yun, panindak lang Alam mo naman mga Pinoy, ganyan, di ba? Nanginindak lang naman pala, wala naman pala demanda nangyayari. O tingin mo, nag-apologize lang tayo, okay na. Raratrat yan ulit. Oo nga Di ba? Kailangan talaga, yung mga taong walang disiplina, turuan ng leksyon. Turuan ng leksyon. Di ba? Ikaw, Glenn, kung halimbawa ba, ano sa tingin mo ang magiging resulta ng ginagawang ito ng SB19? Maganda yan kasi masyado na kasing matatapang yung mga netizens. Hindi lahat na pero may mga netizens kasi na nagtatago nga sa ibang account na akala nila hindi sila mahahanap, 'di ba? So isang isang malaking move to para masuweto, mabigyan ng leksyon kasi kung nagpo-post lang sila ng mga walang basihan, 'di ba? Na para manira lang, pwede na silang mabigyan ng leksyon dito. Saka rin to, 'di ba? Is hindi lang SB19 na makikinabang sa move na ito, but the rest of the P-pop community and the rest of the OPM artists na grabihan kung laitin. Actually pati nga yung 'di ba? Alam naman natin pati yung Bini, MBGYO, meron ng mga ganung ginagawa rin ng ang Star Magic, 'di ba? Diba? So, sa mga girl, boy, bakla, tomboy na walang katakot-takot mag-imbento ng chika at umaarte lagi na parang sila ang tama, sila ang nasa katwiran, at alam na alam nyo ang lahat, eto na.
naway handa kayo sa demandang paparating mula sa Southeast Asian superstar pop group ang SB19. Yes. Kaya dahil dyan, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan rin ang aming palatuntunan sa aming Facebook pagina, sa Diaryo Tirada rin. Mapapanood niyo po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ano pa nga ba, Blooming? Inaanyayahan namin kayong manood, tumutok, at syempre, mag-subscribe sa The Kitty Show para hinding-hindi kayo maiiskupan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang taray na talakayan Showbiz Edition. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank you po sa panonood. We love you guys!